Hello! Good morning mga kamis! Panibagong araw, panibagong video. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe dito sa ating YouTube channel, please po, pa-support naman po by subscribing. Click the notification bell para updated po kayo sa mga susunod ko pang upload na video. Wala nang patumpik-tumpik pa. Let's go! Ngayon, pag-uusapan natin, meron na po akong na-release na loan moratorium update dito sa aking YouTube channel. Lalagay ko po siya dyan sa taas. Andyan po. Pakiclick nyo po kung gusto nyo makita. But ito po yung new loan moratorium update. Update po ito base sa pinalabas ng Department of Education na bagong update dito sa loan moratorium. Meron pong bagong bangko dito na aasahan nating magbibigay ng loan moratorium sa ating mga kaguruan. Pag-usapan natin, tara. Ito po yung guidelines on the loan moratorium implementation. Just the same, December 19, 2024, ito pong memorandum na ito. Okay, punta tayo dito sa guidelines. Moratorium coverage, DepEd borrower shall provide with 1-month moratorium for all DepEd personnel and 3-month moratorium on loan payments for bona fide DepEd personnel within the calamity areas as declared by the appropriate government agencies or both depending on the option chosen by the financial institution. Ang sabi ng DepEd Secretary natin na ang request niya ay bigyan ng 1-month moratorium lahat ng personnel and another 3-month moratorium. Itong 3 months moratorium na ito ay doon lamang sa mga kasama po, sa mga tinamaan ng bagyo na na-declare under state of calamity. Pero, depende po yun sa pipiliin ng mga financial institution. Okay, so may freedom silang pumili. Kung gusto nilang lahat, yung 4 months, gusto nila yung 1 month lang, or kung gusto nila yung 3 months. Letter B, the loan moratorium shall be implemented starting on January 2025 up to April 2025 as applicable. Regular payroll processing shall be made for the month of December 2024. Kaya po, nung December, nagdeduct pa din sila dahil regular payroll processing pa po yun. The loan moratorium shall apply exclusively to loan obligations, including principal, interest, penalties, and other similar accruals and charges for the specified periods. So, ito po yung sana, yung request ng ating butihing secretary na alisin lahat ng interest, penalties, and other similar accruals. Ibig sabihin, walang ibabawas na interest or interest to over interest. But ulitin natin, balik tayo dun sa letter A, nakadepende pa rin po to sa system o yung pinili ng binigay na mechanics ng mga financial institution. Next, salary deduction for insurance, premia, membership fees, and the like shall not be covered by the moratorium. Ito, yung mga deduction sa atin, yung bayad natin sa PhilHealth, bayad natin sa GSIS, hindi po to kasali sa loan moratorium. Yung mga premium ba na kailangan natin bayaran. The loan moratorium shall be limited to affected areas specified in Annex A. So, ang objective kasi po dito ay kaya tayo nagkaroon ng loan moratorium, it is because of the typhoon. Sila po yung pinaka number 1 po ditong reason. Sila yung pinaka number 1 na tutulungan nitong loan moratorium. Kaya kung tayo po ay nakatira doon sa lugar na hindi naman po nag-declare ng state of calamities, malamang sa malamang, wala po tayong matatanggap na loan moratorium. Kung meron man po, doon lang yan sa 1-month moratorium. The loan moratorium shall cover the financial institution in the attached annexes. Andyan na po yung mga annexes. Payroll adjustment. Huwag natin pag-usapan itong payroll adjustment. This is between the DepEd and the FI or the financial institution. Ito yung pag-aayos sa kanilang mga system. Application and verification for new loans. The DepEd personnel shall be allowed to apply for new loans. Pwede pa po kayo mag-apply ng new loans subject to the limitation in the TCAA. DepEd verifiers shall verify the loan applications carefully in compliance with the rules, guidelines, in this memorandum. Interest and penalties. The DepEd borrower shall not incur any additional charge, cost, penalty, surcharge, interest on interest, or any other accruals on the outstanding loan balance due to the moratorium. Very clear. Nakadepende pa rin po yun sa financial institution. Kung sila po ay kukunin yung interest o i-waive yung interest. Voluntary payments po, ito po ay para doon sa mga teachers na nabigyan ng moratorium pero ayaw nilang magkaroon ng moratorium kasi sabi nila, para mas madaling matapos yung loan, wag na tayo mag-loan moratorium. Ito po yung paraan upang hindi kayo makasali sa loan moratorium. Pwede po kayong mag-over the counter. Pwede nyo pong kunin yung pera and then pumunta kayo sa bangko, bayaran nyo. Okay, ito na yung bayad ko. Binabalik ko kasi ayaw ko naman ng loan moratorium. Next, further clarification. Okay, makinig ano? The loan moratorium was requested to provide financial relief to DepEd personnel affected by the recent typhoons. Financial relief to DepEd personnel affected
affected by the recent typhoon. Kiniga, affected by the recent typhoon. So, the first in, first served queuing system shall still be strictly observed. Financial institutions that are in the lower queue are not in the queue of at all prior to November 26, 2024. Halimbawa, nag-loan kayo ng November, okay? Na-approve kayo tapos November 26 na yon, November 29, 20, ganon. Hindi po yon kasama sa loan moratorium. Okay? Yung mga new loans na hindi na umabot doon sa date na binigay, ay hindi po yon kasali sa moratorium. In the computation of the net take-home pay, the DepEd verifier shall accommodate the payslip with undeducted obligation due to loan moratorium to determine if the DepEd borrower can still obtain loans. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng loan moratorium, marami po tayo magiging undeducted obligations. So, kung maglo-loan pa po tayo, kailangan yung mga verifiers natin ay computein ng maayos kung talagang papasok pa yung loan na ito kung sakaling bumalik na tayo sa deduction. Okay? Hindi yung lumaki nga yung net take-home pay mo kasi nga marami kang undeducted kasi nga may loan moratorium. Tapos magpa-file ka ng loan sa bangko. Kailangan i-verify yun ng verifiers. Dapat pag kinompute yun, pasok pa din sa TCAA which is 5,000 pesos ang kailangan natin na maging net take-home pay. The intention for the loan moratorium is to pause the loan payment. Ipo-pause lang po yung loan payment. Halimbawa, 4 months, pause yung magbabayad natin ng 4 months, pero yung end po ng ating loan payment ay dadagdagan yun ng 4 months. Kasi uusog lang. Yun lang. Very simple. Uusog lang yung pagbabayad natin. There shall be no lump sum payment of the loan after the moratorium period. Neither shall there be any accruals of interest on interest, surcharge, penalties, and similar other charges and fees. Financial institution under a specific association have provided a separate, dito tayo, separate mechanism for the loan moratorium for the benefit of DepEd personnel. Ibig sabihin, yung mga FIs natin, yung mga financial institution, yung mga private lending institutions, meron po silang sarili nilang mechanics o mechanism na susundin din po. Hindi po talaga totally na susundin yung mga requested ng ating DepEd Secretary. Tutulong sila, makikiisa sila sa loan moratorium, pero meron din silang mechanic. Depende din sa kanila yan. Ito po yung mga lugar na nagkaroon ng state of calamities during the typhoon. Sa Region 1 po, andyan po yung Ilocos Norte, province-wide yung Ilocos Norte. Ibig sabihin, all municipalities sa Ilocos Norte ay pwedeng magkaroon ng loan moratorium. Sa Dagupan, the municipality of Dagupan only. Pangasinan po, ito pong Bani at Anda. Okay, Dagupan, Ilocos Norte, Pagudpod, Municipality of Pagudpod, La Union, Bangar, Pangasinan, Bautista, Cagayan, province-wide. Pag sinabing province-wide po, ibig sabihin lahat ng municipality and cities dyan sa province ay makakaroon ng loan moratorium. Batanes po, province-wide. Isabela, dalawa lang po, Ilagan at Rojas. Sa Cagayan po, meron tayong 5. Bogway, Gonzaga, Sanchez Mira, Apari, Claveria. Sa Quirino, province-wide. Walang problema yan. Province-wide yan. Isabela, Santiago, Cabagan, Tamauliani, San Mateo, at Ramon. Okay, so meron tayong 5 municipalities. Cagayan, Bagao lang po. Nueva Vizcaya, Aritao, and Bambang. 2. Okay, Aurora, province-wide. Walang problema. Nueva Ecija, Licab, Cavite, Laguna, Batangas, and Quezon. Lahat po sila ay province-wide. So lahat ng nasa Nueva Ecija ay makakaroon ng loan moratorium. Lahat ng nasa Cavite, Laguna, at Batangas. Okay. Quezon, province-wide din po. Rizal, andyan yung Cardona at Binangonan. Sa Oriental Mindoro, Puerto Galera, Nauja, Victoria, Pula, Socorro, Pinamalayanan, Mansalay, Bulalakaw, San Pedro. Yan lang po yung mga municipality under Oriental Mindoro. Occidental Mindoro, meron tayong 2. Paluan at Luok, Occidental Mindoro. Sa Albay naman po, Camarines Sur, Catanduanes, Camarines Norte, lahat po sila ay province-wide. So walang problema tayo doon. Lahat ng municipality doon and cities magkakaroon ng loan moratorium. Naga City, Sorsogon, province-wide. Masbate, 2 po, Katayngan at San Fernando. Okay. Samar, Calbayog. Sa Eastern Samar, andyan na Padjipadpad, Artiche, San Policarpio, Oras, Maslog, Dolores, Canavid, Taf, Sulat, San Julian, Borongan, Maydulong. Sa Cotabato, andyan yung Magpet. Ifugao, Alfonso Lista. Mountain Province, we have province-wide. Okay, no problem with that. Ifugao, Aguinaldo at Asipulo. NCR, Quezon City. Okay. Sa NCR po, Quezon City lamang. Hindi po kasama yung Manila City, yung Pasay, Pasig, hindi po kasali. Quezon City lang po ang meron pong state of calamity. So, ito po yan.
list of financial institution na magbibigay ng 4-month moratorium. 1-month moratorium daw para sa lahat and yung 3 moratorium para doon sa affected lang. Yung mga binanggit natin lugar kanina. Take note nyo na tong 4 na bangko na magbibigay or 4 na financial institution na magbibigay ng 4-month moratorium. 1 month para sa lahat at 3 buwan para doon sa affected areas. Number 1 dyan ay ang DepEd Provident Fund. Okay, so itong DepEd Provident Fund, sigurado ako nationwide to. Okay, kaya yung mga lugar na hindi po nabanggit doon sa mga affected areas, sigurado ako kasama po kayo na mabibigyan ng 1-month moratorium, okay, ngayong January kasi sa DepEd Provident Fund. Pero kailangan meron po kayong loan sa DepEd Provident Fund. Pero kung ang loan ninyo ay hindi naman DepEd Provident Fund, ang loan ninyo ay other FIs or financial institution, ay hindi po kayo kasali. Klaro lang, ganun lang. At ito din po, MTMAS. Sinisiguro ko din na itong MTMAS, nationwide din ito. Yung 1-month moratorium ay for the month of January, lahat ito from Luzon, Visayas, Mindanao. Kung kayo ay merong loan sa MTMAS, sigurado ako makakaroon kayo ng loan moratorium. Pero kung hindi kayo member or wala kayong loan sa MTMAS, wala. Hindi nyo mararamdaman itong 1-month moratorium. Philippine Public School Teachers Association, PPSTA. Okay, ito din, siguro nationwide din ito. Kung meron kayo ditong loan sa PPSTA, may 1-month moratorium kayo kahit hindi kayo affected ng typhoon. Rural Banks of Malolos Incorporated, may 1-month moratorium at lahat ng affected. Dito po sa 4 na FIs na ito na financial institution, yung mga affected po ay magkakaroon din po sila ng additional 3 months loan moratorium. Kaya a total of 4 months. Ito po yung parang diagram ng monthly loan moratorium. 1 month all personnel, makikita natin dyan. Ito, 1 month all personnel and 3 months only affected personnel. Klaro po yan ha, 1 month January, all personnel, only affected personnel 3 months. February, March, and April. Yung 4 months, yung kanina, ito siya. Okay, ibig sabihin, may 1 month siya, January, at itong 3 for affected personnel on. Total of 4 months. Dito naman tayo sa magbibigay ng granting 3-month moratorium. Pag 3-month moratorium, mag-uumpisa yan February. Ito yung bangkong Land Bank of the Philippines, Beneficial Life Insurance Company Incorporated, Camarines Sur, Elementary and Secondary Teachers and Employees Association, Enterprise Bank. Itong 4 na to yung magbibigay ng 3-month moratorium. Sa madaling sabi, pag 3-month moratorium yung pinili nila, ang bibigyan lang nila dito ay yung mga affected personnel lamang. This is not for all personnel. Pasensya na po. Land Bank of the Philippines, kung may loan kayo sa Land Bank of the Philippines at kayo ay kasama doon sa affected areas, pwede po kayong mabigyan ng 3 buwang moratorium. Pero kung kayo po ay hindi kasama doon sa mga sinabi nating affected areas, ay hindi na po kayo dito kasama. Ito po yan. Ito yung pinili niya, yung 3 months. February, March, and April. So, only affected personnel. So, asahan na po natin na mag-uumpisa sila magbigay ng loan moratorium by February, hindi po sa January. So, ito naman po yung mga list of financial institution granting 1-month moratorium. So, basahin nyo na lang po sa memorandum. Ang dami na po nila dyan. 29 po lahat sila. Kung makikita natin, they are all, mostly sa kanila ay rural bank and cooperative. So, this is a local FIs, financial institution. So, hindi natin inaasahan ito na nationwide kasi baka wala naman sila mga branch sa ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. So, granting 1-month moratorium. Pag 1 month, dito siya. All personnel. Yan, all personnel. Pero, check nyo na lang kung andyan yung financial institution na pinagkakautangan natin. Next, list of members of Chamber of Thrift Banks. Dito, ang problema dito sa list of chambers ay hindi natin alam kung ano yung pinili nilang moratorium. Hindi natin alam kung ang pinili ba nila ay yung 1 month, 3 months, or yung 4 na buwan. So, siguro, i-message nyo na lang itong mga contact details dito kung saan mang bangko kayo merong loan at tanungin nyo, mag-inquire po kayo. Wala namang masama pag-i-inquire. So ito po, itong mga members of Chamber of Thrift Banks, ang gagawin nila ay true refund. Magbibigay sila ng loan moratorium pero true refund. Ibig sabihin, i-remit muna ng DepEd yung pera sa kanila, sa bangko, and then yung bangko na ang bahalang magbalik sa teacher na nag-loan. True refund. Sa pamagitan ng refund. Pero ang ibabalik po nila ay kukunin na nila yung interest. Sabi dyan, yung members of Chamber of Thrift Banks, lahat ng bangko dyan ay magkokolekta po ng interest. Kukunin nila yung interest. Ibabalik lang niya yung principal amount na deduction. Kasi nakuha po. Andyan na po, kasama po hanggang 11 until Wealth Development Bank. Just the same, wala po dyan nagbago. Dito lang po meron nagbago. Meron na po tayong additional list of members of Rural Bankers Association of the Philippines. Ito po ay the same po doon sa members of Chamber of Thrift Banks. Magkukuha din po sila ng interest. Pero dito na po pumasok yung hinahanap-hanap ng lahat, ang BDO Network Bank. Okay, palakpakan natin ang BDO.
Okay, marami ang nagchat-chat dito palagi sa mga comment section. Asan yung video? Asan yung video? Asan yung video diyan? Ako hindi ko din masabi. It's because hindi po ako kawani ng BDO Network Bank, hindi po ako member or hindi po tayo isa sa mga higher officials ng BDO at hindi din po natin alam kung bakit wala yung BDO doon. But unfortunately, dito po sa bagong update, andito na po yung BDO Network Bank. Andyan po. Pwede niyo pong kontakin dyan yung BDO ND Customer Service, si Ma'am Maria Clarissa C. Beltran, Sir Albert R. Navor, Collection Manager. Sila po yung mga billing monitoring manager. Okay. And then the East-West Rural Bank. Dalawa po ang member ng Rural Bankers Association. East-West Rural Bank. List of members of salary deduction, Assurance Association Incorporated will waive interest, but unfortunately wala po ditong nakalagay kung anong bangko yung members of salary deduction Assurance Association Incorporated. Siguro mag-update na naman po yung DepEd if meron na po ditong bangko silang naipasok. So ulitin ko po, 1 month, all personnel, 3 months, only affected personnel in 4 months, both po yon. So thank you very much for listening. Sa lahat po na may loan at sa lahat na magagrantan po ng loan moratorium, gamitin natin sa maayos ang mga perang ibabalik sa atin through refund. Yun lang po. Maraming salamat po sa pakikinig. Please do like, share, and subscribe on my YouTube channel. Ito po ang inyong friendly neighborhood, friendly teachers, ang inyong lingkod, Amis Vlogs, nagsasabi, I love you all. Bye-bye. Thank you for watching.